So pag hindi mo iningatan yung kautusan sa puso mo, ay, may pagbibilig ka. Oo. Pagbibilig ka. Naibibilag mo kapatid na Rodel. Tawag ko ng Garcia. Kaya, kapag hindi ka nag-iingat ng kautusan sa iyong puso, kapatid na Rodel, magbibilig ka. Pagtandaan mo. Oo. Gusto naman natin manatili tayong mailiwanag sa ating mga puso, ingatan natin yung kautusan sa ating mga puso. Kaya yung bayan na ang puso ay kinaroroonan ng kautusan ng Diyos, yun ay bayan na kinaroroonan ng liwanag, kapatid na Rodel. Kaya ano sabi? Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, sabi doon sa 5:16. Alin yung ilaw na liliwanag sa harap ng mga tao? Kung pamakita nila yung mabubuting gawa, ba't mabuti yung gawa? Kasi ang utos, banal, matuwid, at mabuti. Maintindihan mo, kapatid na Rodel. Opo, yan. Ganda lang. Okay, sige. Kaya dinadahan ko, binabalik-balikan ko para bakit? Sesetatain ko na yun. Pamayanan na natin silang tumingin sa salamin. Sige kapatid na Rodel, ano ang naiintindihan mo? Oo, wala na pakagandang punto po nito na nakita natin po yung magkatapos na iunay. Kung iba-ibang mga bagay na po na atin ang napag-aralan Pero specific tayo ngayon po dito sa ating pag-aaral, mga kapatid, tungkol doon sa kautusan ng Diyos na kanya pong isinusulat sa puso ng kanyang mga lingkod, maging ayong kanyang bayan. Nakita natin, meron yung talatan na halagay sa Biblia na bayan na ang puso kinaroroonan ng ating kautusan. Bakit may bayan na kinaroroonan ng kautusan ng Diyos? Kasi po, mayroong bayan na kaya naging bayan ng Diyos kasi sinulatan ng Diyos ng kautusan sa kanilang mga puso. Sinulat ng Diyos ang kautusan sa kanilang mga puso. Kaya, yung puso ng bayan ito, kinaroroonan ng kautusan ng Diyos. At nakita na natin kanina sa ating worship service na ang kinauuwian po ng kautusan. Ang kinauuwian ito ay ang pag-ibig. Ang katumparan ng kautusan, ang pag-ibig. Kaya, yung sinasabing isusulat ko ang ating kautusan sa kanilang mga puso, ang pinagtuloy doon pagka isusulat nito, mga kapatid, ang isinusulat ng Diyos sa puso ng kanyang bayan, ang pag-ibig. Kaya nga, pag nasundatan ng kautusan, na yung kautusan, ang sabi ko noon ay ang pag-ibig, ako nilay magiging Diyos nila. Bakit po? Ang Diyos kasi, pag-ibig. Kaya yung kanyang bayan na nasulatan ng puso ng pag-ibig. Kasi yun ang pinikilala ng Diyos na kanyang bayan, mga kapatid. Ngayon, tinanong mo kanina sa akin, di ba ang Diyos pala, pag-ibig? Ano po? Ang nananahan sa pag-ibig, nananahan sa Diyos. Ano pa ang kaakibat ng pananahan mo sa Diyos na pag-ibig? Na ano pa ang kaakibat mo? Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Nananahan ka sa Diyos, nananahan ka sa pag-ibig. Baka ikaw, tumitibig ka, nananahan ka sa pag-ibig, nasulatan ng puso mo ng pag-ibig, ano pa ang kaakibat mo, mga kapatid? Napag-alala naman po natin yun kaya lang hindi ko maalala kanina. Pero ang ganda ng nakasulat na yun sa Biblia, mga kapatid, yung umiibig sa kanyang kapatid, nananahan sa liwanag. Kaya yun, mga kapatid, yung
kung umiibig, bakit umiibig? Kasi yun yung kautusan na sulat sa kanyang puso na ang sama ng o ay ang pag-ibig. Kaya yung umiibig, yun yung may kautusan na kasulat sa kanyang puso. Yung umiibig, sabi sa Biblia, nananahan sa liwanag. At sa kanya'y walang anumang kadahilan ng ikapipiso. Sa kabilang banda naman, yung napopoon sa kanyang kapatid, nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Sabi po ng Biblia, ano po? Kaya, pagka sasabihin nyo, nasulatan ka ng kautusan, tapos napupukot ka, hindi totoo ang sinasabi mo dahil sama rin ang kautusan ay pag-ibig. At pagka sinabi nyo nasa liwanag kayo napupukot ka sa kapatid, hindi totoo. Dahil ang ibigay sa ikaw ay nasa liwanag, umiibig ka sa iyong kapatid. Basta umiibig sa kapatid, hindi kasi yung nakasulat sa puso mo, yung utos. Bakit? Kasi yung utos, sabi sa Biblia, ang utos ay tanggal, ang kautusan ay liwanag. So yung utos pala, liwanag yun. Kaya pag yung utos nasa puso mo, na ang suma ay pag-ibig, pagka umiibig ka na nakahan ka sa liwanag. Bakit? Yung kautosan mismo na yun, liwanag yun. Ayon po sa banal na kasulatan, mga kapatid. Ngayon, yung kasing Diyos na ang Diyos ay pag-ibig. Ano po mga kapatid? Pag nananahan ka sa pag-ibig, umiibig ka sa kapatid, nananahan ka sa liwanag, nananahan ka rin sa Diyos. Bakit po? Ang Diyos kasi, amas siya ng mga ilaw. Ibig sabihin, ang Diyos ilaw. Kaya nga, amas siya ng mga ilaw eh. Kaya yung kanyang anak, sabi ng Panginoon sa Kristo, ako ang ilaw ng sanlibutan. Sabi niya, ang sumusunod sa akin, hindi lalakad sa kadiliman. Sumusunod ka kay Kristo eh. Yung lang pwede sabihin sumusunod ka kay Kristo, na hindi ka sumusunod sa kanyang mga utos. Yun nga yung pagsunod kay Kristo kasi natutunan na rin natin, sumusunod ka kay Kristo, si Kristo kinahuli yan ng kautusan, sumusunod ka sa kautusan. Ano po? Hindi ka lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Kaya, yung bayan kinakaroon na ng kautusan, bayan yun na kinakaroon na ng pag-ibig sa kanilang puso. Bayan na kinakaroon ng ilaw o ng liwanag sa kanilang mga puso. Yun yung bayan sa Diyos na tutukoy po ng banal na kasulatan, mga kapatid. Kaya yung sinasabing lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. May ilaw tayo eh. Ano ba yung ilaw natin, mga kapatid? Yung ilaw natin. Ano po? Ngayon, yung kautusan na isinulat ng Diyos sa ating mga puso na kinakaubihan nga si Kristo, kinakaubihan eh, pag-ibig, lumiwanag yun. So, yung talaga tayo ilaw na dapat lumiwanag yung ilaw na nasa atin, mga kapatid. Yung kautusan, ilaw yun. Liwanag yun. Dapat lumiwanag yun, mga kapatid. Kaya, ang resulta, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Yung kautusan nasa ating mga puso, yung ilaw natin, yung tanglaw natin, yung pag-ibig. Ang resulta, makakita nila ang inyong mabubuting gawa. Bakit po? Kasi yung utos, ang sabi sa Biblia, ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Pagka yung utos na yun, naliwanag, lumiliwanag, ano ba yung resulta? May mabubuting mga gawa, mga kapatid. Kaya, yung sinasabi pa sa Ebreo 6:4, kuya, nagkaroon ito talaga ng definite na kumbaga, maliwanag natin sabihin ng Biblia tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan, mga nakakahati ng Espiritu Santo. Minsang naliwanagan ito. Bakit ka naliwanagan? Nasulatan ka ng kautusan sa puso, dahil yung kautusan, liwanag yun. Yung kautusan, ilaw yun. Ang dulo, pag-ibig, pag umiibig ka, nananahan ka sa liwanag. So yung sinasabi sa Biblia, minsan naliwanagan, nasulatan ito ng kautusan, hindi na pwede sabihin, naliwanagan ka na, kung hindi ka naman nasulatan ng kautusan. Tapos,
tungkol sa mga minsang naliwanagan, nakakasap ng kaloob ng kalangitan, mga nakabahagi ng Espiritu Santo. Kapag nakabahagi na ng Espiritu Santo, ano kaya ang papel o trabaho o gawain ng Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo, mang-aalin yun. Yun yung magpapaalaala o magtuturo sa atin ng lahat ng mga bagay. Sabi ni Kristo, ang mga alin sa mga bigay ng Espiritu Santo na susubuhin ng Ama sa ating pangalan, siya magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y ating sinabi. Yung mga trabaho ng Espiritu Santo, yung papaalaala, yung lahat ng sinabi ng Panginoong Jesucristo, magtuturo ng lahat ng bagay na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ano ba yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na ipapaalaala ng Espiritu Santo? Sabi sa 12:49 ng buwan, yung binasa natin, ako'y hindi nagsasalita mula sa aking sarili, sabi ni Kristo, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, siya nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Yan ba ang sinalita ng Panginoong Jesucristo? Ang sinasalita ng Panginoong Jesucristo ay hindi utos sa kanya ng Ama na kanyang sarili. Yung kautusan po ng Diyos, yun ang sinalita ng Panginoong Jesucristo. Yung kautusan ng Diyos na yun yung isinusulat sa puso para kamaliwanagan. Ipapaalaala yun ng Espiritu Santo. Yung salita ng Diyos na yun. Kaya, para masabi mo po, naliwanagan ka, kailangan po nasulatan ka ng kautusan ng Diyos sa iyong puso. Pagka hindi na nasulatan ng kautusan ng Diyos sa puso mo, na ang suma noon ay pag-ibig, hindi totoong naliwanagan ka. Kaya pagka nasulatan ka ng kautusan sa puso, naliwanagan ka na. At yun ang isulat na yun sa puso natin, kung nakabahagi tayo ng Espiritu Santo, yun ang ipapaalaala ng Espiritu Santo sa atin. Kaya maliwanag yun, mga kapatid. Sino yung naliwanagan? Ang naliwanagan, yung nasulatan ng kautusan sa puso. Yung bayang kinaroonan ng kautusan ng Diyos sa kanyang puso, yun yung bayang sinulat. At ang Diyos ng kanyang kautusan ng puso, yun ang bayang may pag-ibig sa puso, yun po ang bayang may liwanag sa puso. Kaya ang bayang ito na maliwanag na ang obligasyon, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makakita nila ang inyong mabubuting gawa. Kaya pala yun ang makikita, yung mabubuting gawa, pag lumiliwanag na yung ating ilaw sa harap ng mga tao, yung ilaw talaga tayo, isinulat yun sa puso natin yung utos na liwanag. Pero pag yung lumiliwanag, ang makikita talaga, mabubuting gawa kasi ang utos, mabuti. Yun po kuya, sa Diyos, sa nakita natin magkakahugnay po. Makasalita ang Diyos na ito sa Biblia, kuya. O, kaya, kapag naliwanag na kita, ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, kung yung kautusan ay liwanag, Brother, yung kautusan na yun ang magliliwanag sa atin. Yun ba yung kautusan na yun? Na kaya kung masasabing naliliwanag, kasi yun ang nakikita. Oo. Sabi ng Panginoon sa Kristo, isang bagay ng utos, ang sarili ibinibigay ko, na kayo'y mga ibigay sa isa't isa.